Magandang araw na muli mga boss. Sinamahan ko si customer para bumili ng second hand na sasakyan. Siyempre naman, una sa lahat, pinabuksan ko itong hood tapos pina-start ko na rin yung makina. Ang una kong ginawa dyan mga boss, siyempre in-interview ko muna yung may-ari ng sasakyan. Anong model ito? Model 23? Bago pa. Narinig niyo mga boss, model 23 pala itong sasakyan ni customer. Tanggalin ko itong engine cap niya. Tapos iaangat ko yan para makita ko kung meron siyang malakas sa tilamsik ng langis o kaya naman may lumalabas na usok. Pero sa nakita ko mga boss, okay na okay itong makina. Wala pa siyang problema. At makikita nyo naman yan sa engine cap niya. Hindi siya sinusuka. Dito naman sa dipstick mga boss, iaangat ko yan kung may lalabas siya ng usok o kaya may lumalabas na langis. Okay lang. Negative siya. Para sa akin, okay pa ang kondisyon nitong makina. Kaya ko yan nasasabi sa inyo mga boss dahil nga sa ayon kay customer, ginagamit niya daw itong sasakyan pang grab. Kaya matik malaki na ang tinakbo nito. Na ayon nga kay customer, nagpalit na daw siya ng spark plug. Tinanong ko na nga rin si customer kung meron ba siyang pinalitan isa dito sa mga ignition coil. Ang sagot niya naman, wala naman daw. Okay pa rin daw yan. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, i-close up ko ng camera yan mga boss, i-check ko yan kung merong tagas dito sa makina. Medyo malaki na kasi yung tinakbo nito mga boss dahil nga sa grab itong sasakyan. Ang ibig kong sabihin mga boss dahil nga sa ginagamit pang grab itong sasakyan, yung kilometer reading niya mataas na. Tapos tinanong ko na rin itong auxiliary pa niya kung nagloko na ba yan. Sabi niya naman hindi pa at wala pa naman nangyaring overheat dito sa sasakyan niya. Tinanong ko na rin si customer kung nagpawasing na ba siya ng makina niya. Ang sagot niya, hindi pa raw siya nagpapawasing. Sabi ko, di okay. Ibig sabihin, maalaga talaga si customer sa sasakyan. Na kahit papano, pinupunas-punasan niya itong makina. At dahil sa naibalik ko na itong engine cover niya, i-check ko na rin itong air filter niya kung nagpalit na ba siya. Na ayon nga kay customer, nagpalit na daw siya ng air filter. At isunod ko naman dyan sa check-upin itong radiator. Tanggalin ko itong radiator cap niya mga boss para malaman ko kung meron siyang pressure. Walang pressure oh. Galing pa si customer ng Nueva Ecija pero nung dahan-dahan ko tinanggal itong radiator cap niya wala akong maramdamang pressure. Maingay ka sa sakyan sir ano? Hindi, nakita ko kasi yung pressure niya eh. Yung iba kasi kahit papalo tutulak yan eh. Nueva Ecija po po galing. Oo, biro mo. Nueva Ecija kapag galing yan? Ayaw po na yung nag-ano. Panayan. Eh, sa EDSA, si Maring Ono po nag-trip. Ano na? Siya po nag-trip sa EDSA. Ganon. Actually mga boss, si seller tsaka yung buyer, magkakilala sila. Pasok na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. Ang gusto lang naman mangyari nung bibili, ma-check up niya kung ano yung mga dapat palitan. Dito sa preno mga boss, kung mapapansin nyo, medyo malalim yan. Pag ganyan mga boss, pwedeng check upin nyo sa likuran. Pag manipis na yung brake shoe, pwedeng palitan. Pero kung makapal pa, pwede rin yan i-adjust. O, ito na. Yung tinakbo niya mga boss, 92,220. Ayan yung tinakbo niya dahil nga sa grab itong sasakyan, ginagamit itong pambiyahe. Check ko naman yung starting, switch off ko itong makina, tapos i-start ko rin yan. Dito naman malalaman mo yung kondisyon ng starter. Siyempre kasama na dyan yung kondisyon ng starting system niya. Sa nakita ko mga boss, okay pa naman yung starting system nito, walang problema sa makina. Kung nakita nyo, pinatay ko siya ulit tapos start ko ulit yan. One click siya pag in-start mo. At yung idle niya or yung minor niya, okay naman siya, hindi naman siya pabago-bago. Nag-grab ka nga pala, no? Abo. Eh, dito grab yan pa. I-check ko naman itong handbrake niya mga boss. Kung makikita nyo, mataas na itong handbrake niya. Gaya nga ng sinabi ko, brake pad, brake shoe, pwede yan wala pag makapal pa yung brake lining, pwede namang i-adjust yan. At dito naman ako sa steering wheel niya, pinihit-pihit ko yan mga boss. Okay naman, wala naman akong naramdaman na may lagutok siya. Balik muna ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer. Tatanggalin ko naman dyan mga boss ngayon yung radiator cap niya. Tapos ipapa-start ko yan. Dito naman sa pag-check up na gagawin ko, pag tinanggal ko itong radiator cap niya, ipapa-switch off ko naman itong makina ni customer. Sir, pakapatay sir yung makina sir. Na pag na-switch off na ni customer yung makina, ipapa-start ko ulit yan. Start! Yan mga boss, kung makita nyo, tinugo ko yung radiator. Pag in-start yan at tumasik yung tubig paangat, may problema yan. Paulit ko mga boss. Start!
At nakita nyo naman mga boss, nang in-start itong makina, walang pagtalsik ng tubig na lumabas dito sa radiator. Kaya ibig sabihin yan, walang problema ito sa cooling system niya. Kaya totoo yung sinasabi ni customer na okay naman ang cooling system nito. Ito naman mga boss, chinecheck ko kung meron siyang lagutok dito sa shock absorber, pati dito sa suspension. Naku, pasensya na kayo, hindi na ibaba yung camera. Pero ang ginawa ko dyan, iginak ko yung gulong, nakataas siya. Tapos, ginalaw-galaw ko yung gulong. At kung makikita nyo itong tinuturo ko, yan yung shock mounting niya, yung rubber mount niya, dito sa shock absorber, dito sa kabila, nakaangat na yan, oh, kung makikita nyo. Kaya sabi ko kay customer, recommended na rin palitan yung dalawang shock mounting. At dito naman sa rotor disc at sa brake pad niya, mga boss, nakita ko medyo manipis, pero walang gasgas yung rotor disc, kaya walang problema doon. I-check ko naman ngayon dito sa aircon niya, na ayon naman kay customer, napalinis niya na daw itong aircon niya. So far yung lamig niya mga boss, okay naman siya, wala namang problema. Alam niyo mga boss, kaya partial ako mag-check up kasi itong makina, pinapainit ko pa yan ng gusto kung meron siyang lalabas na ingay o kaya mag-iinit yung makina. Ayun ang inaabangan ko. Kaya lang sa nakita ko, good naman itong makina ni customer. Kahit na malaki na ang tinakbo niyan, wala naman tayong magagawa kasi pang-grab nga itong sasakyan. Na ayon nga dito kay seller, pag nabili na ito ni buyer, pwede niya na agad itong ibiyahe. Ang sunod ko namang i-check dyan mga boss yung pang-ilalim niya, like yung ball joint, yung tie rod, rack end, kung meron siyang kalog or merong tagas ng langis dito sa ilalim ng makina niya. So para sa nakita ko mga boss, wala naman akong nakitang problema dito sa pang-ilalim ni customer. Maliban nga lang sa shock mounting niya. Pero pag ganito mga 92,000 ang tinakbo mga boss, expected na yan na meron na yang mahinang pyesa. Tapos yung transmission fluid dito mga boss, tinanong ko rin si customer, napalitan na rin pala. At syempre dahil 92,000 na yung tinakbo dyan, yung mga gulong yan, syempre medyo kalbo na ng kaunti yan at hindi magtatagal, kailangan na rin niyang palitan. Lalo at gagamitin itong pang-grab ng susunod na may-ari. Kaya lang naman ito pina-check up mga boss, syempre para malaman nung bibili kung ano yung mga dapat niyang palitan just in case na nabili niya itong sasakyan at kung ano yung mga dapat niyang ipapa-adjust, lilinisin, ganun lang naman ang purpose. Siya nga pala mga boss, si seller at si buyer, magkaibigan yan. Nagkataon lang, mga viewers ko sila. Kaya ako yung pinili nilang mag-check up. Salamat!